Titus 1. Titus 1. 1 to 16. Okay, napili ko lang po to kasi ito po yung aking sinasaulo. Amen. Titus 1. Okay, basahin po natin. Mauna po ako, sumunod po kayo. Lahat po, basahin niya lahat ng even, akin po lahat ng odd ng Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth which is after godliness. And hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. But hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Titus, my own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordained elders in every city, as I had appointed thee. If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless, as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre. But a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. Holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision, Whose mouth must be stopped, who subvert whole houses, teaching things which they ought not, for filthy lucre's sake. one of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. This witness is true. Wherefore rebuke them shortly, that they may be sound in the faith. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men that turn from the truth. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. But even their mind and conscience is defiled. Sabay-sabay po tayo. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pangalawa naming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat po sa preaching ni Pastor. Panginoon, maraming Panginoon ng mga bagay na magaganda, Panginoon. Lalong-lalo na pag kami ay tumitingin sa inyo. Salamat, Panginoon, sa ganitong paraan. Busog kami ng inyong mga salita sa umaga nito. Salamat po muli. Kayo po ang manguna. Kayo po ang may taas, Panginoon, sa aming harapan. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay. Salamat po, Pastor, sa privilege na pinagkaloob mo sa akin para ako ay gamitin ng Panginoon sa ganitong paraan. Okay? Hindi po ako gumamit ng ChatGPT. Gamit ko po ang aking sulat kamay. Okay. Ang mensahe ko po ngayon sa umagang ito ay pinamagatan ko ang the benefit of preaching. Ang benepisyo
ng pagpahayag ng salita ng Panginoon. Okay? Kung babalikan po natin dyan sa verse 3, but had in due times manifested His word through preaching. Yan po yung naging kinuhanan ko po ng okay. Kung pupuntahan po natin yan, yung unang-unang okay? Sino na nakaka-appreciate ng preaching? Na-appreciate niyo ba yung preaching? Madalas? Minsan nga ako nakatulog eh. Nilala ako ni Ma'am Joanne talaga. Tulog na naman. Kasi minsan hindi natin na-appreciate yung preaching. Sana sa ganitong paraan, ma-remind tayo na we appreciate natin yung preaching. Okay? Si Paul na, naman nag-preach siya, napakatagal yung isa, nakatulog, nahulog. Sino yun? Si Eutychus. Okay? Sobrang tagal ng preaching. Siguro, siniksik ni Paul lahat ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Hindi na kinaya ng katawan ni the flesh is weak, but the spirit is willing. Tignan po natin yung unang-una dyan. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. Okay? Ang unang-una po, binibigyan sa atin ang halaga ng preaching ay yung authority. Okay? Kahit sino yung tumayo po dito, dapat yung authority niya nanggaling saan? The servant of God and the apostle of Jesus Christ. Ang authority niya naka-anchor doon sa pinaka-head ng authority. Okay? Hindi yan nanggaling kung kanino man. Okay? Kung kaninong Poncio Pilato kung kaninong Poncio Pilato nanggaling. Nanggaling yung authority sa Panginoon, sa God, and sa ating Panginoong Jesus Christ. According to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Okay? Sana lahat ng mga tatayo dito, respetuhin natin yung preaching. Okay? Huwag kang tumayo dito na hindi ka handa. Okay? Basta makatayo ka lang. Bahala na. Ito. Mas salita ako dito. Makikinig naman yan. Okay? Dapat tayo'y handa. Paano natin nahanda natin sarili natin? Siyempre, inaaral natin yung salita ng Panginoon. Pinapamuhay natin yung salita ng Panginoon. Pag nag-preach po kayo dito, kayo po yung unang tinatamaan ng sinasabi ng salita ng Panginoon. Nire-reflect niya sa buhay niya, ganito nga ako. Diba? Makikita mo, nagre-reflect parang salamin. Diba? Sabi sa James, yung salita ng Panginoon parang salamin yun eh. Nakikita mo, may muta ako dun ah. May pimples na naman ako dito ah. Nakikita mo yun. May mga blemishes mo nakikita mo. At pwede mo yang ayusin. Gamutin kung kailangan. Diba? Andyan. Nakikita natin sa preaching kung kaninong authority nanggagaling yan. At ina-acknowledge natin. Si Paul, sinasabi niya yan sa mga sulat niya kung sino siya. Hindi siya nagpapakilala. Meron lang siya itong instances na, sige, payabangan na, ito ako eh. Benjamin ako. Diba? Aral ako kay Gamaliel. Diba? Payabangan lang usapan. Pwede magbigay si Paul ng resume niya eh. Pero pagka nagsusulat si Paul, pinasabi niya siya is servant of God. Okay? At apostle siya ng Panginoong Yesus. Okay, huwag mong sasabihin, hindi namang tinawag yan, hindi naman niya nakita eh. Hindi nga ng pagtawag sa kanya, di ba? On the way to Damascus, doon siya tinawag ng Panginoon, doon siya kinausap ng Panginoon. Di ba? Special si Paul, kasi special din yung gagawin niya. Kasi nga, special na tao din siya sa Panginoon. Umapatay ka ba naman ng mga Kristiyano? Okay. Sabi dyan, sa 2, in hope of eternal life which God had cannot lie, promised before the world began. The second is, it is a promise. Yung preaching, makukuha mo doon yung mga promises ng Panginoon. Unang-una na, ang prinamis niya kaligtasan. Okay?
Ang maganda sa atin, yung tanong sa akin kahapon ng isang kaibigan namin sa college. Bakit itong taong to, pag sinabi niyang ligtas siya, parang sure siya na ligtas. May kilala natin si Tony Gonzaga. Si Tony Gonzaga, ipapangalanan ko na kasi kilala naman siya ng lahat. Kaso lang, hindi naman niya pinapamuhay yun. Pero bakit pag nagsalita ako, parang sure siya na pag namatay siya, sa langit siya pupunta. Sabi ko, sige, ipapaliwanag ko bakit siya naging sure. Sinare ko ngayon kasi in that case na ligtas yung mga college colleagues namin. Mga college friends namin. Okay. Ang unang pre-namis sa atin ng Panginoon, kaligtasan. Okay? Saan ko sa yung mga tao ngayon, sa social media, ano ng mga promises ng Panginoon, hindi naman ligtas. Di ba? Ang hirap na kiniklaim mo lang yun. Pero hindi ka naman talaga tunay na ligtas. Yun ang maganda sa atin dito, pag nag-preach dito, yung kiniklaim natin mga promises ng Panginoon, totoo sa atin. Kasi una natin claim yung unang pre-namis ng Panginoon, kaligtasan. Okay? Sabi dyan, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Yung nag-promise sa atin, hindi nagsisinungaling. Okay? Yung maganda sa promise ng buhay na walang hanggan. He that believeth have eternal life. Ulit-ulit yun. Regalo ng Diyos. Okay? Alam natin yung pinapaliwanag natin yan. Ano yung regalo? Walang bayad, walang kapalit, walang condition, walang pabiyak. Ganda rin. Hanggang pinakamagandang, nasa atin ang pinakamagandang mensahe. Okay? Libre, walang bayad, walang bawian. No? Mamatay man tayo ngayon, maghirap tayo ngayon, nasa atin yung pinaka-number 1 na promise ng Panginoon. Promise pa niya before pa. Okay? Nung nagkasala si Adam and Eve, nag-promise ng Panginoon, no? Nakakagatin niya yung heel, ika-crush yung kaligtasan, prinamis na ng Panginoon. Dinamitan pa sila ng skin ng hayop. Okay, death yun, yung pinapakita doon, kamatayan yun. Okay, meron na kagad kapalit. Okay, kasi ang dinamit nila, yung mga dahon lang, yung gagawin nun pagkataglamig. Sa dahon, wala na. Lamigin ganon. Patay ganon. Pero, dinamitan sila. Pumatay ang Panginoon ng hayop, dinamitan sila. Yan ay foreshadow kung ano yung ginawa ng Panginoon. But had in due times manifested His word through preaching. Minanifest. Yan yung word na ano yun. Ano na yun, di ba? Sikat yan. Manifesting. Yan yung mga ano, no? Yung mga power! Sana yung mga sinisigaw nila malaki. Parang may mga ano yun, chant eh. Palaging ganun sa ano, kung di pa kayo nakakatin ng mga ano, town hall. Palaging yan, town hall na kahapon lang yun. Nung Biyernes lang yun. Kalimutan ko agad kasi hindi ko sinasabi eh. Hindi ko inaano pagka sinisigaw nila. Ano lang ako, hindi ako sumisigaw eh. Parang binibigyan ka ng ano, mga pogi ba kayo? Pogi! Gano'n. Sabi niya, mga pogi ba kayo? Sasabihin niya, pogi! Gano'n. Tinachant mo na gano'n. Paulit-ulit na kada matatapos ang salita, gagawin niya uli yun. Okay. Sana ganun tayo. Parang sinachant natin na ligtas ka ba? Ligtas. Di ba? Kahit sa isip mo lang, ligtas ka ba? Ligtas ako.
Di ba? Parang magagawa mo kahit na anong gagawin mo. Magkaganon eh, meron kang ganong pag-iisip sa puso mo, di ba? Na, ay, kahit na anong gagawin ko dito, maligtas ako eh. Ligtas ako ah. Di ba? Parang ganon. Hindi ka matatakot. Okay? Yung tunay na manifesting His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God our Savior. Okay? Palagi nandun yung authority. Kanino ba nang gagaling yung authority? Sa aking Panginoon at aking tagapagligtas. Ngayon, ito na. Okay? Isang tatay, magtatagubilin sa anak. Yan ang mga gandang mga preaching. Yung nagtatagubilin yung tatay sa anak. Okay? Nagtatagubilin yung nanay mo sa iyo. Di ba? Bakit mahalaga yun? Ba't kaya mahalaga yun? Yung binibigyan ka ng instructions. Okay? Bakit kaya mahalaga yun? Babaliwalain mo ba yun? Pag binigyan ka ng anak, ganito yan sa Maynila. Pag nandyan ka, okay, ingatan mo yung bag mo. Yung bag mo, huwag mo ilalagay sa likod mo. Sigurado, last yun. Yung mga ganun, yung mga binibigyan ka instruction. Oh, anak, dito ka sasakay. Pag nandito ka na sa lugar na to, pag pupunta ka dito, mag-ingat ka, sumabay ka sa mga maraming tao. No? Para kahit na mag-isa ka, kala nila marami kayo, magkakasama kayo. Minsan nga, nakikipag-usap ka pa eh. May nakikipag-usap. Saan ka papunta? Nakikipag-usap ka para, as kung meron dong nagmamatsyag, ay hindi yun nag-iisa. Magiging matalino ka. Minsan, share mo pa ng salita ng Panginoon pagka, di ba? May pagkakataon. Nagbibili na dito si Paul. Titus, my own son, after the common faith. Okay, ang faith ay hindi rare. Yung faith, hindi niya sinasabi ni Jude. Common. Pag sinabing common, alam ng lahat. Okay? Sa mga Kristiyano, alam natin yung common faith. Hindi rare yun. Hindi yun kakaiba. Tama? Tayo naligtas sa biyaya, sa pananampalataya, hindi sa ginawa mo. Okay? Alam natin yun. Basic yun. Parang gano'n sinasabi ni Paul kay Titus. Okay? Grace, mercy, and peace. Okay? Maganda yung tatlong yun. Grace, mercy, and peace. Okay? Mag-aaral ngayon sila mag-aaral sa Manila. Ha? Okay. Sino yung papasok sa bagong school? Kung kayo ngayon ay nasa school nyo, okay? Eventually, enjoy nyo yan kasi nandyan pa kayo. Kung kayo ay medyo nasa higher year na, alam nyo na yung kalakaran. Di ba? Tapos pagka umalis kayo dyan, iba na naman yung pupuntahan nyo. Okay? Parang gano'n yung sinasabi dito na po, binibigyan niya siya ng lakas ng loob. Okay? Binibigyan niya ng grasya, ng mercy, no? Pabor, at ng kapayapaan. Okay? Hindi ba mapayapa? Bahay niyo, sino mapayapa? Linisin niyo muna. Magiging mapayapa. Pag magulo, parang pagkagising mo pala, ang gulo na nito. Di ba? Maganda pagkagising mo sa bahay mo, may malinis. Kasi nag-uumpisa lang yan sa una pa lang. Minsan, yung nasa loob, lumalabas lang yun. Di ba? Hindi maganda naman ang kalooban ko. Ang gulo-gulo ng bahay mo. Parang contradicting yun sa sinasabi mo. Okay? Ano pa? Manifested. Ito na si Titus. From God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. Hindi, palaging ganun. Laging binabalik kung kanino dapat yung tamang authority. Hindi, minsan huwag tayong mawawala, no? Pag tayo,
Nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, sabi nga kanina ni Pastor, ibalik mo sa Panginoon yun. Wala kang ano doon, matalino ka, maganda yan. Ibalik mo yan sa Panginoon. Kikita ka ng pera, ibalik mo sa Panginoon. Yung mga ano, malakas ka, ibalik mo yan sa Panginoon, gamitin mo yan sa Panginoon. Magaling ka magsalita, gamitin mo sa Panginoon. Kahit nga hindi ka magaling magsalita gamitin mo sa Panginoon Di ba? Mga ako sa gospel Hindi, sample lang ko lang si Rap. Pagkasama ko yan, Rap, share mo yan. Ginanong ko si Rap, hindi alam ni Rap. Sige ka, share ko to. Mag-share si Rapi, hindi ganun kagaling magsalita Pero tumatanggap sa Panginoon Hindi mo kailangan magaling ka magsalita, magaling ka magpaliwanag. Na-stammer pa minsan si Rap, pero diretso lang. Yeah. For this cause, left ID in Crete. Iniwan. Okay? Binigyan ng instruction, iniwan sa Crete. Ano ba yung Crete? Alam niyo yung Crete? Sa Greece yan. Yung Crete, isa yung island. Mga 600 square kilometers. Ganun siya. Pagka kinumpare mo siya sa Metro Manila, parang 13 times ng Metro Manila. Okay, binina ko lang yan Okay. Kunyari, ito yung Greece kasi ito yung Europe. Yung Crete nandito, tapos nandito yung Africa, tapos nandito yung Asia. Tingnan mo, meron dito isang island. Siya yung pinaka-port ng lahat. Kasi hindi naman kaagad dumidiretso pagkalalo na yung mga panahon nila. Yung mga bangka, hindi yung didiretso kasi minsan kukuha yun ng supply. Yun siya, hub siya nung Europe, Asia, tapos nung Africa. Yun yung Crete, nandito yun, parang ganun lang siya na pahaba siya na island doon. Okay. Mga 13 times ng Metro Manila. Malaki yun. Yung mga Metro Manila, ilan ang mga lugar dito? Marikina, marami, Caloocan, Kamanaba, hindi. Valenzuela, Kamanaba, Marikina, yan. Tapos pagdating sa atin, pagdating sa San Mateo, nawala na Okay. Antipolo, hindi pa di ba? Hindi pa kasama Pero city na rin yung Antipolo. Ganong kalaki. May ikot mo ba kaya yung Kahit mag-bike ka, maikot mo ba yung Metro Manila ng isang araw? Patingin mo. Okay. Kaya, Manila Loop na nga yung Laguna Loop Kaya. Pero kung lalakarin mo nung panahon nila, wala ka pang bike. Di ba? Medyo ibang usapan yun. At i-times mo pa sa 13. Ganyan yung instruction dito kay. Tapos, yung Crete pa, hub yan, nandyan lahat. Mamaya makikita natin yan sa isang verses dito. Kung ano yung paano dinescribe yung Crete. Sabi dyan, sa 12, one of themselves, even the prophet of their own, said that Christians are always liars, evil beasts, slow bellies. Okay? Ano yun? Alam niyo na yung liars, mga sinungaling. Yung evil beast. Nakita ka na ng evil beast? Di ba? Ang Manila daw ay kuta ng mga leon. Yung leon na yun, hindi yun mabuting leon. Devouring lion. Si Satan, gano'n yun, di ba? Di ba? Ano siya? Umaatungan na gustong mag-devour. Yan yung Crete. Okay? Slow bellies, yung mga tamad.
slow bellies, tamad. Okay, hindi lang malaki tiyan kasi malaki tiyan, bagal daw yung metabolism. Kasi nga tamad. Malaki tiyan ko. Okay? Kaya dyan, slow bellies. Okay. Lagi pagkakain yan, tutulog. Hindi magtatrabaho, mamaya kakain ulit. Kaya lumalaki daw yung tiyan, kaya slow belly, malalaki yung tiyan. Eh, mga malalaki naman ang tiyan, kumain lang. Okay. Sana tayo. Balikan na lang natin yun. Yan. Eh, ang gagawin niya, that thou shouldest set in order the things that are wanting. Yung mga kulang. Anong kulang? Kanya, punta siya sa church na to, kulang ng ano? Kulang ng building. Okay? Kulang kayo ng ganito. Para siyang ano doon, surveyor. Kulang kayo ng kalalakihan. Kulang ng mga gumagawa. Yun ang mga kulang. Kulang-kulang. Iba yun. Okay? Yun yung gagawin niya eh. And ordain elders in every city. Gaano ba kadali mag-ordain ng elder? Gaano kadali? Si pastor dito nga eh. Nahirapan siguro si pastor dito. That case. Hindi niya na-ordain yung elder sa mismo sa diocese. Okay? Pinamatayan niya na yun. Ganon kahirap. Hindi madali. Sinong pipiliin mo? Sinong itatayo mo? Sino yung magli-lead? Buti na lang si Moses at least na nakita na kaagad niya yung Joshua niya. Di ba? Si Elijah, nakita na kaagad niya si Elisha. Di ba? Panalangin natin yung dialogue. Mahirap. Hindi madali. Yung task na binigay kay Titus. Okay? As I had appointed thee. Okay? Paano ko tayo in-appoint? If any be blameless. Okay? Ito na yung qualification. Ito na yung sa isang preaching, makikita natin yung mga mabubuti. Makikita natin mamaya later yung mga masasama. Ma-identify natin yung dapat iwasan. Ma-identify natin yung dapat natin gawin. Okay? Tingnan natin dito kung ano-ano yun. If any be blameless. Okay? Meron ba dito blameless? Meron eh. Blameless. Okay? Walang kapintasan. Okay? Siguro, ito na. Iisa-isa yun dito. Husband of one wife. Talo na agad Muslim. Amen. Having faithful children, not accused of riot or unruly. Okay? Walang mga anak na palaaway. Walang nakukulong na anak. Okay? Unruly. Hindi mapigilan. For a bishop must be blameless again. Ginanong blessed, pumasok yung blameless. As the steward of God, not self-willed. Yung gusto ko masusunod. Gusto ko yun eh. Gusto mo? Ayoko nun. Gusto ko lang. Yan ang self-willed. Gusto mo maging self-willed? Ayoko niyan. Okay? Kasi kita yan sa simpleng ano lang eh. Yung mamimili ka lang ng pagkain. Sa amin sa office ganun eh. Ganun. Ano gusto niya kainin? Self-willed lang talagang. Hindi, gusto ko to ganito. Kita mo agad yun. Self-willed yun. Simple ba? Sige, sabi ko kung anong gusto niyo. Kainin natin. Kainin ko rin naman yun. Nakikita yan. Palagi yun, tinatanong ko yung mga kasama ko palagi, saan mo gusto kumain?
Kahit ano po. Pag nakakita tayo ng kahit ano, doon tayo nakain. Eh, wala kahit ano. Ayun lang. Minsan kailangan natin self-will. Hindi palagi. Okay? Not soon angry. Hindi galit ka agad. Na kanti lang, galit na agad. Nagkarab lang ng elbows, galit na agad. Galit ka agad. Sa sports minsan, inaano tayo, tinitrain tayo na hindi tayo magalit. Kasi doon minsan, gagalitin ka talaga. Imagine mo, ang ano nila gagalit, sa saywar ka, sasadyain, nagalitin ka. Natanda, naka-experience na ba kayo ng ganyan? Yung sasadyain, nagagalitin ka. Okay? Pagka sinasadyang gagalitin ka, pag nagalit ka, talo ka. Okay? Kasi hindi mo na ano yung ano mo, kasi pagka every sports may rule. Di ba? Siyempre, patagunin ang gagawin yun para hindi makita. Pero yung iba yun, siyempre, papakita, arte ka na rin ng konti. Pero tamaan ka na nun. Minsan gagamitin mo rin ang utak. Okay? Eh paano sa buhay? Pag lagi kang galit, pag gagising mo pa lang, galit ka na. Pagkatulog mo, galit ka pa rin. Aray ko. Nabuhay ka na lang sa galit. Hindi dapat gano'n ang lingkod ng Panginoon. Dalan ng mga Kristiyano, gano'n din. Hindi tayo palaging galit. Pinakasinghal, ang nakasinghal ka agad. Galit ka. Meron naman tao pag nagsalita parang pagalit. I-identify mo, mga may Bisaya, gano'n eh. Okay? Hindi sila mga Ilonggo. Patsyon kita ngayon. Ganyan. Patsyon, papatayin kita. Ang salita nila, patsyon kita. Mabait yung salita, pero yung sinasabi, hindi na mabait. Not given to wine. Hindi. Okay? Hindi lang yung wine na nakalasing, kundi yung mga pleasured. Okay? Palagi ka soft drinks. Kada kakain ka soft drinks. Pagka nag-40 ka, diabetes ka na. Ganun. UTI. Minsan, yung mga juice, mahilig ka sa mga juice. Minsan lang, sarap din naman ng juice, di ba? Pero hindi madalas. Pagkakain ka, lagi ka naka-juice. Hindi ka na uminom ng tubig. No striker. Okay? Sunto ka agad. Okay? Meron ka agad ano? No. Sunto ka agad. Striker ka eh. Okay? Nasabihan ka lang. Na ano ka lang. May pambanat ka. Hindi lang yan sa ano physical. Hindi lang sa physical yan. Di ba? Yung striker. Pwede yan sa words. Okay? Naninira ka ng puri ng iba. Sinisiraan mo yung ibang tao. Digital na ang pag-strike. Okay? Huwag kang maninira na yan. Alam mo, ganyan yan. Ganun yan, ganito yan. Ganito yung buhay mo. Dati yun. Nabalik mo ba yung mga dati? Striker yun. Okay? Magandang striker sa bowling. Pero sa buhay, huwag kang maging striker. Not given to filthy lucre. Okay? Hindi kayo mainggitin. Mahilig sa mga laman. Pleasure. Okay, mga panahon natin yan, maraming mga pleasure, di ba? ML. Inuubos yung oras mo dyan. Pagbabasa ng mga kung ano-ano man. Basahin mo Bible. Okay?
Magbabad ka sa salita ng Panginoon kaysa sa mga bagay na umuubos lang ng oras mo. Gusto mo yung gano'n, yung oras mo na uubos lang ng walang kabuluhan. Ganun. Okay lang, maglaro ka ng isang gano'n. Satisfy ka na. Lalo, hindi na eh. Nalululong ka na eh. O mag-ano tayo. Ano naman eh, Biyernes, Friday night naman eh. Hindi lang, magbuya tayo. O kinabukasan, may soul meeting, wala ka dun. Buyat ka eh. Lalo na eh, Sabado pa. Ayun, tayo, may message na yun. O, mamaya, kita na tayo ha. Papaload lang ako. Okay? But a lover of hospitality, ano yung good things? Lover of hospitality, ano yung ibig sabihin ng hospitality? Welcoming. Okay? Papasalamat kami kay Ate Mars na yung bahay nila naka-open para sa gawain ng Panginoon. Di ba? Nandun kami, minsan pumunta kami doon, at least handa na sila doon, nakahanda na gamitin. Salamat sa Panginoon, may hospitality. Okay? Hindi yung hospitality ng mundo, may nagsasayaw. Hindi ganun. Handa kang magpapasok ng mga tao sa tahanan mo. Okay? Meron kang puso na matulungin. A lover of good men. Okay? Yung mga, kilalanin mo yung mga good men. Hindi si Duterte yung inaano mo. O si Marcos. Nagpag-away ka pa doon, hindi ka kakilala doon. Pag ano ka pa doon, ano? May pag-away ka pa sa ibang tao. Hindi ka kakilala, kakaaway mo pa yung kakilala mo. Unfriend mo pa yung mga kakilala mo sa hindi mo kakilala. Sober! Gising! Okay? Hindi tulog. Pag tinanong, may sagot ka agad. Hindi yung tulog. Pag tinanong ka, ano po yan? Hindi lang binit. Tulog. Okay? Dahil mga ganun, tulog. Talakad ka na, tulog ka pa. Nakabike ka na, tulog ka pa. Mga gaya. Nasa school ka na, tulog ka pa. Parang dinala ka lang dun eh. Okay? Mga ganun tao, tulog eh. Pag tinanong mo, wala eh. Pag tinanong mo, nag-aral. Pagkabalik sa school, tinanong mo, anong natutunan mo? Wala. Anong ginawa mo? Tulog. Present, gising yung ano mo, yung ano mo, pero yung diwa mo tulog. Yun ang tinuturo sa atin ang preaching. Gising. Sober. Just. Okay? Pantay. Holy. Temperate. Holding fast the faithful word as he had been taught. Yung mga tinuturo sa atin, panghawakan natin. Balansehin natin. Okay? Nasabihan ka dito ng ano, parang ikaw yung tinuturo, parang sa tingin mo, ikaw yung pinapatunguhan. Nagtampo ka na. Lahat tayo tinatamaan. Sabi ko nga sa inyo, pagka kayong gumawa ng mensahe, lahat to, parang ako to eh. Tumutusok talaga eh. Sabi, piercing even to the dividing asunder eh. Yun ang salita ng Panginoon eh. Parang ikaw yung kinakausap ng Panginoon eh. Huwag ka na tumuro ng iba eh. Ganun talaga yun. Tuturo ka pa ng iba. Tignan mo yung sarili mo. Sabi dyan, holding faithful word. Ganda ng dito. Dito pala galing yung faithful word. Sa 9. As he had been taught that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Okay? Exhort,
magpataas at i-convince yung mga gainsayers. Ano may mga gainsayers? What is a gainsayer? Gainsayers. Yung mga kumukuha lang ng loob. Okay? Kinukuha lang ng loob. Para kayo hinahalina. Okay? Ang dami mga bagay yan. Parang humahalina sa inyo. For there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision. Okay, ganda niya, no? Okay, Zionism yan, no? Anti-Zionism. Zionist yan, no? Circumcision. For there are many unruly and vain talkers. Okay? Maraming mga unruly sa school nyo. Makikita mo yung mga classmate mo. Hindi naman kailangan makipagsuntukan, nakikipagsuntukan. Diba? Hindi naman kailangan, bawal nga, yun pa yung gagawin. Sabi, huwag magdala ng vape. Ayun sila, talagang magdadala ng vape. Unruly. Okay? Bawal yung mga patalim. Makikita mo, nandun sa bag, may patalim. Yung may mga bawal sa school. Minsan nga cellphone, dapat nga pagbawal ang cellphone. Dapat yun, pagdating mo sa school, patay mo na yung cellphone mo, dapat magkaroon na ng ganun na rule. Hindi yung mga dapat na ginagawang rule. No? Hindi yung nasa school, nagtitiktok dun eh. Doon pa nagtitiktok. Minsan gagamitin pa yung mga social media para siraan yung teacher. Siraan yung classmate. Yeah. Yung huhulihin ka, yung talagang ipoprovoke ka tapos saka bibidyoan nung naprovoke ka na. Especially day of the circumcision. Sino daw tayo mga circumcision? Mga Hudyo. Okay. Mahalin daw natin yung mga Hudyo. Dito tingnan mo. Binibigyan sila ng tantos. Di ba? Especially day of the circumcision. Ingatan mo yun. Huwag kang unruly yan. Di ba? Vain talkers. Whose mouth must be stopped. Okay, maganda sa preaching. Okay, nalalaman natin yung dapat nating dapat natin tigilan. Okay. Dapat nating tigilan at sawayin. Who subvert whole houses. Okay, undermine yung subvert. No? Whole houses, okay, sa bahay, mga modern houses, modern family. Hindi nawawala na yung tunay na essence ng family. Di ba? May mga modern na lalaki sa lalaki, babae sa babae na aampon. Di ba? Sinasubvert, inaano yung tunay na essence ng family. Okay. Teaching things which they ought not. Okay? Mga bakla, magtuturo sa mga bata. Mga teacher na yung bakla. Okay? Anong tuturo nun? Tama ba yung bakla? Hindi yung tama. Ang gusto ng Panginoon, mga lalaki ng Diyos. Okay? Mga tomboy. Mga sa school ninyo, ang sabi din dati. College kami, gano'n yun. Yung mga tibok na din. For filthy lucre's sake. Pa rin. Okay? Dahil gusto nila mag-gain. Gusto nilang magkaroon ng advantage. Okay? Sabi dito, ito yung sinabi natin. One of themselves, even a prophet of their own, said, the Christians are always liars, even we slow bellies. Sabi ni Paul, this witness is true. Totoo yun.
Therefore, rebuke them shortly. Kaya maganda sa preaching, merong pagre-rebuke. Pag na-rebuke ka, ibig sabihin, meron kang dapat ibaguhin. May dapat kang i-correct. May dapat kang ayusin. Hindi ka lang basta ni-rebuke. Ang matindi dito, sharply. Huwag mong gawin yan! Mali yan! Nag-uusapan kami kaibigan ni Jamie, nagpa-abort. Hindi niya na kaibigan, syempre. Pero dati niya kaibigan. Hindi mo may isip yun, gagawin mo yun. Sana huwag ka nang pumunta sa sitwasyon na yun. Yun ang dapat. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, sana naman huwag ka nang gumawa uli ng panibagong kasalanan. Okay? Ang hirap. That they may be sound in the faith. Okay? Magre-rebuke si Titus. Maraming magagalit sa iyo pag nagre-review ka ng tao. Sure mo lang tama yung pagre-rebuke mo. Nalay mo, mali pala. Nagre-review ka, mali. Okay? Ayusin mo. Itama mo muna yung sarili mo bago ka mag-review. Tama yung pagre-review, pero lalo na sa preaching. Di ba? Kung sinisigawan tayo dito, ba't ba sumisigaw? Kasi nga, gusto tayong itama. Lalong-lalo na ng salita ng Panginoon. Pag yan ay tulad nito, kung sinabing rebuke sharply. Maanghang na salita. At least hindi ka pa minumura. Okay? Not giving heed to Jewish peoples. Okay, yan na naman. Sinabi rin ni Paul kay, huwag kang mag-ano sa mga genealogies. Di ba? Okay. Ano ka ba? Hudyo ka ba? O make party Hudyo ka? Wala na yun. Halo-halo na yun eh. Okay? Alam natin, galing tayo kay Adam. Sure yun, galing din tayo kay Noe. Sure yun. Wala natin dapat pagtaluhan, isa lang yung pinanggalingan natin. Hindi kasi namimili ang Panginoon ng lahi lang. Okay? Pinag-aralan na natin yun. Pagka hindi ka Hudyo, hindi ka Israelita, nandun ka, ang treat sa'yo parang the same. Tayo, yung mga Kristiyano, lalo na, di ba? Last two. Not giving heed to Jewish peoples and commandments of men that turn from the truth. Okay, maraming mga commandments ng men. Tama? Magbigyan ko example. Ano mga commandments ng tao? Ang dami mga ng tao, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, naniniwala pa ba kayo sa mga pamahiin? Ha? Pagka nagkaganito ka, huwag kang maligo, ang baho mo nun. Pag nanganak ka, huwag magsuklay. Oo. Pag nanganak ka, huwag kang magsuklay. Di para kang si nun, Bob Marley nun. Dikit-dikit. Ano yung mga kasabihan na Ha? Nung may patay, huwag kang magwawalis. Yan, dumi ng napaka-baligtad ng anong logic meron dun? Okay. Hindi ka maniniwala. Baligtad yun. Pag nakasalubong ka daw ng itim na pusa, huwag ka na daw dumiretso dun sa pupuntahan mo. Paano magtrabaho mo? Di wala kang tinao, di gutom kayo lahat. Yan, illogical kasi yan ay ng tao. Maniwala ka sa aral ng Diyos. Unto the pure, all things are pure. Tama?
You will identify. Sa preaching na identify mo kung anong puro. At hindi puro. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Okay? Mga defiled, unbelieving. Okay? But even their mind and conscience are defiled. Okay? Ito na. Ang maganda dito, alam natin na na-identify natin through preaching yung dapat nating iwasan, yung mga tao na hindi na dapat natin binibigyan pa ng importansya. Okay? Okay, sad to say, no? Mga preaching na napakinggan namin lately, no? Hindi nila ma-identify yung reprobate doctrine, yung merong mga reprobate. Okay? May pag-asa pa daw. Kung babasahin mo yung Bible, ito pa lang, they profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Tayo na, ang ganda ng advantage tayo. At least binipreach sa harapan natin na merong reprobate. Meron tayong dapat iwasan. Hindi na natin bibigyan pa ng importansya. Kasi may mas mga halagang bagay na tinuturo ang Panginoon para sa atin. Or mga tao na dapat tayong i-lead. Number one, share ng gospel. Di ba? Ano na tayo kaagad? Kumbaga nakailag na kaagad tayo. Nakaano ka na kaagad dun eh. Oo. Alam mo na kaagad eh. Alam mo na ugali nito. Pag reprobate, alam mo na, identify mo na reprobate. May tanpos na sa'yo yun. Isa na nakuha natin lahat ng mga advantage, benepisyo ng preaching para sa atin. Babasahin ko na lang po sa huli. But had in due times manifested His word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli, Panginoon, sa hapon ito. Salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Ingatan niyo ang aming pastor, Panginoon, ang kanyang pamilya. Ang punta, Panginoon, sa Diadem, San Mateo, Panginoon. Maging pagpapala sila, Panginoon, sa mga kapatiran. Ganun din, Panginoon, salamat sa mga salita mo, patuloy na pinapaalala sa amin, Panginoon, na through preaching, sana maging mahalin namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa ganitong paraan, pagbabasa, pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon, pag-share nito, at pag-uusap, Panginoon, tungkol sa inyong mga salita. Salamat po muli sa hapong ito. Nabay niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-iwahiwalay. Ganun din, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patanggapin namin pagkain, magbigay ng kalakasan ito sa aming katawan. Salamat, Panginoon, sa mga nagandang. Ang ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.